Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako uli si JDB ang inyong abang lingkod. Ngayon, sabi po rito ni Antonio Trillanes, Sunny Trillanes IV, um, based on highly credible, talagang base raw po sa talagang mapagkakatiwalaan sa lahat ng mapagkakatiwalaang source ng kanyang impormasyon. Ang ICC investigators daw po, nako, napasabihan na itong mahigit 50 aktibo na mga kapulisan natin, mga opisyalis po o ang mga dating opisyalis po ng PNP tungkol sa kanilang pagkakasangkot diyan sa crimes against humanity na kaso po ni Digong sa ICC. So ibig sabihin, ah, this means that if they do not, sabi kung hindi sila agad na magpapakita o magpaparamdam ng kanilang intensyon na makipag-cooperate o makipagtulungan sa mga investigador, nako, yung status daw po nila bilang mga bilang mga siguro resource person o persons of interest, sorry, magi-elevate po ito. Kasi bakit ayaw yung makipagtulungan, 'di ba? So ituturing silang mga suspect. And therefore, sabi, would result to travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol. Yun. Now, uh, so hindi po ito para kay dating Pangulong Duterte ha. Ito po ay kasi he's being investigated na, and then ito po ay para doon sa, I would say, additional na mga iimbestigahan nila. Bakit ito delikado kina dating Pangulong Duterte at doon sa iba pa na mga pangunahing sangkot? Well, oras na kumanta po. Kasi itong mga 'to under nga po sa rule ng, witness or yung, star witness, dapat ikaw yung pinaka-least guilty, 'di ba? So kung ito po ay mga sumunod lamang because of the chain of command, 'di sila makatutol noon at talagang, sinabi nila na, "Hindi kami, ako ay sumang-ayon lang naman ako dahil yung aking commander-in-chief, siya po talaga yung makulit, siya talaga yung nagpu-push." Sabi niya pa nga, um, "Kapag kayo, inaresto, kayo nakakasuhan, ako ang papalit sa puwesto ninyo, under responsibility ko kayo." Naku, lalo ho itong mga 'to lalong magdidiin kay dating Pangulong Duterte at sa iba pang mga promotor ng crimes against humanity sa nabunga ng kanilang madugong giyera kontra illegal na droga. Yan. So, nako, baka mamaya sabihin na naman nila rito, kinakailangan na talagang mapatalsik. Kaya po sila gigil na mapatalsik talaga si PBBM because they believe na hindi sila po proteksyonan ng gobyerno natin. Hindi minumura ang Amerika, hindi minumura ang ICC, 'di ba? Panay lang ang sabi ni BBM na kung magpadala ng warrant of arrest ng ICC rito para kay Digong, hindi namin yan i-implement, hindi namin yan kikilalanin. 'Di ba? Palaging gano'n ang ating presidente. Inilalagay ang dating Pangulong Duterte sa public discourse na mapag-usapan nang sa gano'n, maipaliwanag ano yung nangyayari, ano yung kinasasangkutan niya, ano yung posibleng maganap, 'di ba? At baka pagdating ng oras ng maaresto siya, sa kabila ng no, always no ni PBBM, so kumbaga, wala siyang kinalaman doon, nadampot lang talaga si Digong. Ang mga Pilipino, they will not rally behind, ah, bagkus tanggap na nila kasi alam na nila kung ano yung nangyari. Ba't ito naaresto, 'di ba? Naku, ay etong mga sangkot na 'to, naku, lalo na namang mag-iigting ang galit dito. Hindi lang po kay Antonio Trillanes, siguro tanong po ng iba rito, paano naman nalaman ni Trillanes 'yan, bakit taga-ICC ba siya? Mga kababayan, nakalimutan niyo ba na isa po sila sa mga pangunahin noon na nagsampa ng kaso, 'di ba? Sabi ni Jose, if they are under duress, they may avoid being penalized but they have to prove it. Correct. Hmm. Sabi ni Lami lagi. Hanggang salita lang 'yun. Takot ang ICC kay Digong. Nako, sana nga.
'di ba? Sana